Hello mga kalutong bahay, welcome back sa aming kusina. So for today's video ay magluluto ako ng pinakamahirap lutuin na ulam. For me, ito ay mahirap kasi nga, alam mo ba kung ilang proseso ito bago mo makain? Naku, kung gusto mo malaman, sundan mo ang aking video hanggang sa dulo para malaman mo kung ano yung aking lulutuin. Mga kalutong bahay, second time ko na itong pagluluto. Pero this time, medyo may iniba ako na style sa aking pagluluto. Alright, pinaghalo ko na yung mga ingredients or mga seasoning. Antayin natin, iboboil ko siya hanggang sa mag-tender yung ating pork. So ayan, tender ng ating pork ko, di ba? Hindi naman po pwede niya na talagang kumpleto ricados ang ating video kasi nga dapat ay maiksi lang ang ating video para hindi maboring ang ating mga viewers o yung mga nanonood. Anyway, sa recipe ito, pwede kayo gumamit ng kahit anong part ng baboy. So I used to cook the pork belly and then itong pork heart kasi nga meron pa akong pork heart dyan, pero mostly yung iba hindi gumagamit ng pork heart. So nasa sa inyo na rin yun. So ilalaga ko pa siya ng mga ilang minuto kasi medyo malambot na rin siya, kaya lang mas gusto ko talaga yung mas malambot pa. So ayan, and then yung pork belly naman ay hinayaan kong matuyo doon sa labas para iluluto ko siya ulit. Yung importante lang yung medyo mag-dry lang siya ng konti. And then while waiting na mag-tender ang aking pork heart, i-ready ko na ang aking chicken liver. So ito yung process kung paano matanggal yung lansa ng atay ng manok. So I squeeze the lemon and then I'm gonna put a salt on it para matanggal yung lansa niya. Kasi nga yung mga atay-atay, kahit anong atay, medyo malansa talaga yun. So I will soak it for several minutes bago ko siya ulit huhugasan. This is optional. Kung gusto niyo gumamit ng atay, it's okay. Kung ayaw niyo, bahala kayo. Nasa sa inyo na rin yun kasi nga kayo naman yung kakain yan. Hindi naman ako, diba? So ayan na, malambot ng aking pork heart. And next is, ilalagay ko na ang aking chicken liver. So ito, gagawin ko medyo, i-dry ko lang siya ng konti. Ayan, ito yung aking chicken liver. Nahugasan ko siya after ko binabad doon kanina sa salt and then lemon juice. At saka pinahinaan ko na rin ang aking heat. Dapat low lang kasi hindi siya pwede ito ilaga dito. Medyo lang mag-brown ba yung outside part. Kasi nga isa-smash ko siya, dapat malambot lang yung chicken liver. Alam niyo ba mga kalutong bahay, kaya bihira lang ako magluto nito kasi nga mahaba yung proseso. Kung gusto mo naman talagang kumain, talagang hard work talaga yung kailangan. Kaya minsan tatama din ako kasi nga ang tagal ng proseso. Kaya pag na-miss lang talaga namin at saka pag mag-request itong partner ko kasi favorite niya talaga itong pork sisig. So hindi na natin kailangan itong tubig ng ating pinaglagaan. And then ito ng aking chicken liver, sa smash ko siya dito. Bale, dalawa lang yung na ko dito, smash ko, and then the other two is i-grill ko para idagdag ko sa aking grill pork. So set aside ko muna to, and then dito na tayo sa ating second process. So ayan, and then ayan, ready na. Medyo tuyo na or tuyo na nga talaga ang aking pork belly. So next is ito, i-grill ko siya. So yung iba, yung ginagawa nila is pina-fry nila. Para sa akin, okay naman yung fry, kaya lang medyo maano tayo ngayon sa oil, sa mantika, umiiwas-iwas tayo, kaya mas maganda pagka nag-grill kasi nga yung oil ng ating pork is nadidrain, yung tumutulo kasi yun siya natatanggal, kaya nababawasan ng konti yung mga fats na kakainin natin. So ayan na ang aking pork heart din. Same din yung process, kailangan din i-grill pati yung yung chicken liver. Huwag naman yung sobrang grill, kaya nga yung iba dito, ayan, parang may sunog na kasi nga napabayaan ko sa sobra kung pag video, ayan. Pero okay lang yun, mas maganda nga pagka medyo crispy siya. So ito na, luto na ang aking, actually luto naman talaga kanina pa to kaya lang para sa process na medyo crispy ang ating pork sisig. Kaya niluto siya ulit. So ito na. So gagawin ko dito is i-chop ko siya ng mga maliliit. Nako, yung parang nag-chop ka ba ng pork dinuguan, halos same ng process ng pag-chop. Kailangan maliliit. Ito. Nakakatakam guys, ang bango-bango niya. At saka kung naririnig nyo lang na napaka-crispy talaga niya. Kulang na lang yung sausawa. Lasa na rin siya kasi kanina, na-season ko na siya bago ko siya i-boil. So isisingit ko lang sa mga nanonood dyan. Thank you so much for watching. At saka sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking FB page, baka naman, paki-follow naman po. Kung nakapollow ka na, thank you so much dahil andyan ka nakasuporta sa akin. At sa mga hindi pa nakapag-follow pero nanonood sa aking mga videos, ay naku, maraming salamat din dahil support na rin yun, dahil nga views na rin yun yung panonood sa aking mga cooking videos. Hindi lang mga cooking videos, minsan nag-share na rin ako ng mga kaikikan. Kung anong mga kaikikan sa aking FB page is andyan pa rin kayo nakakasuporta at saka nanonood sa aking mga videos. So ayan, same process na rin sa ginawa ko sa aking chicken liver at saka sa pork heart. Tinadtad na rin natin siya ng maraming tadtad, ilang beses para lumiit. Finally, dito na tayo sa third process. Ayan, gigisa ko na ang aking pork. So napainit na ko dito. Yung gamit ko dito is butter. Pwede na rin kayo gumamit ng oil. Depende sa inyo yun. Pwede rin kayo gumamit ng margarine kung may mayroon kayong margarine dyan. So ayan ang bango ng ating garlic and onions. Next is ilalagay ko na ang aking chicken liver. First, yung nasmas kong chicken liver, yun muna yung uunahin ko kasi kailangan natin lutuin para hindi siya maging
malansa, or actually wala na nga itong lansa dahil nga kanina talagang nasmas ko yun siya sa salt and then lemon juice. So gisahin ko siya hanggang sa mga golden brown. Alam niyo ba mga kalutong bahay, pinabili ko yung partner ko ng chicken liver. Sabi ko ilalagay ko sa pork sisig. Sabi niya sa akin, bakit may chicken liver? Sabi niya, nakaraan nagluto ka naman na walang chicken liver. Sabi ko, mayroon yung chicken liver nakaraan, hindi niya lang nalalasahan kasi nga hindi yan siya kumakain ng chicken liver o yung atay. Kasi ewan ko, basta hindi yan kumakain ng atay. Pagka magluto ako ng atay na adobo, hindi yan kumakain. Pero pagdating sa pork sisig, nung naglagay ako ng chicken liver, naku, kumain siya dahil nga hindi niya alam, hindi niya rin nalasahan. O diba? Pateknik-teknik lang yun sa mga hindi kumakain ng atay. Lutuin niyo siya ng masarap at saka yung hindi mo sasabihin sa kanya na may atay. Talagang kakain siya dahil hindi naman talaga niya nalasahan or hindi niya alam, lalo na kung hindi siya nanonood ng paano ko siya lutuin. Ako, mapapakain na lang talaga siya. So ayan, nilagay ko na ang aking pork. So pinahinaan ko na siya ng heat. Dapat low lang kasi nga luto na rin ang ating mga meat at saka kung ano-ano pang nilagay ko, luto na yan. Naglagay ako ng white onions at saka yung red onions at saka yung sili pala, naglagay na rin ako ng siling labuyo para medyo maanghang kasi yung ating sili green is hindi siya masyado maanghang. So ayan, so next is maglalagay na rin ako ng lemon juice. Kung wala kayong lemon juice, calamansi juice or vinegar, ayan, pwede na rin yun. Importante, mayroon siyang maasim-asim. So and then, ito, naglagay na rin ako ng mayonnaise. And then, ayan, nasiison ko na siya. So everything is depend on to your taste. And then, itong liquid seasoning din. And then next is, of course, maglalagay na rin ako ng soy sauce. Konti lang, kasi nga hindi na ako maglalagay ng salt. So, ayan, paghaluin ko na siya hanggang sa makoated siya ng ating seasoning. Mga kalutong bahay, alam niyo ba dati nung hindi pa ako nakapagluto ng pork sisig, habang nanonood ako, sabi ko parang ayaw ko na magluto. Ang sarap lang kumain. Kasi nga, sa process pa lang is parang, ano ba, nakakatamad. Ikaw ba naman na magluto ng hanggang 3 beses? Pero nung natikman ko at saka nakapagluto ako ng 1 beses, nako, talagang gusto ko ulit magluto. Matrabaho pero worth it naman. So, ayan, dahil medyo maarte ako pagdating sa aking mga niluluto, naglagay ako dito ng fry egg and then sili on top para naman maramdaman ko na parang kumakain kami sa restaurant. So, ayan, ready ng aming dinner guys. Can't wait to eat na talaga dahil gutom na din ako sa kakahanda nitong pork sisig dahil sa tagal na proseso. Nako, kakain muna kami ng aming dinner. Sa mga nanonood hanggang matapos ang aking video, thank you so much for watching. See you on the next video. Bye! I've been waiting for this all day. It's so delicious.